Ilista na lang kuya. Bayaran ko na lang sa susunod na buwan. Sigurado ka bang hindi kailangan bayaran ngayon? Imposibleng pakinggan, hindi ba? Ngunit sa mismong oras na ito, sa isang karinderya sa loob ng Office Park sa Nashville, Tennessee, USA, ang ganoong usapan ay nangyayari araw-araw. Matapos ang oras ng pananghalian, isang grupo ng mga Amerikanong white-collar ang umalis ng busog at maligaya. Hindi man lang sila naglabas ng pitaka. Sa halip, isinulat lang nila ang kanilang pangalan sa isang kupas na kwaderno sa ibabaw ng counter, nagpaalam sa may-ari at umalis. Mga manloloko bang kumakain ng libre? Ngunit ang ginang na may gininto ang buhok ay ngumiti ng masigla habang inihahatid ang mga customer. Bakit nagbukas ng karinderya na naghahain ng Filipino comfort food ang Amerikanang ito sa puso ng Amerika at bakit pinapayagan niyang maglista ang mga customer? Ang ginang ay may lihim na kwento ng kalungkutan sa kanyang puso. Ngayon, pakinggan natin ang kanyang kwento. Ako si Hazel, 26 taong gulang. Noong ako ay 21, nagtungo ako sa Pilipinas bilang isang exchange student. Ang pananabik na naramdaman ko nang lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport ay hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Ang magulo ngunit masiglang trapiko, ang mabilis na daloy ng buhay sa kabila ng lahat, at ang ingay ng OPM Original Filipino Music na maririnig kahit saan. Iba ito sa tahimik na pamumuhay sa Amerika, puno ito ng lakas at sigla na labis akong naakit. Matapos kong ilagay ang mga bagahe ko sa dormitory ng exchange student, pumasok ako sa unang klase. Ang mga kasama kong Pilipinong estudyante ay nagtataka sa akin. Bihira ang blonde-haired na Amerikana rito. Ngunit mabilis silang lumapit at nakipag-usap sa akin. Pwede mo ba kaming turuan ng English? Ano ang buhay sa Amerika? Medyo nahihiya ako sa simula, ngunit mabilis kaming naging magkakaibigan. Sa unang Sabado, dinala ako ng roommate kong si Jenna sa isang karinderya na malapit lang sa amin. Maliit lang ang tindahan, ngunit siksikan sa tao. Humanap kami ng mauupuan. Pinindot ni Jenna ang service bell sa mesa. Agad namang sumagot ang isang tinig mula sa kusina. Diyos ko, darating na. Lumabas ang may-ari. Isang lalaking may masayang ngiti. Anong order ninyo? Nag-order si Jenna ng 2 adobo at 2 sinigang na hipon. Pagkatapos ng ilang sandali, inihanda na ang buong mesa. Ginata ang gulay, pinakbet, pritong isda, at 2 mangkok ng unlimited rice. Nagulat ako. Lahat ba yan sa atin? Ngumiti si Jenna. Oo, at kung gusto mo pang kumain ng mga ulam o sabaw, sabihan mo lang si kuya. Libre lang ang unli rice. Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika, pati tubig ay may bayad. Dito, pwedeng unlimited ang kanin at sabaw. Nang matapos kaming kumain at magbabayad na sana kami, biglang sinabi ng may-ari, "Sandali lang, nak." At nagtimpla siya ng isang tasa ng 3 inad, 1 coffee at inabot sa akin. Inumin mo muna yan bago ka umalis. Nang gabing iyon, habang pauwi kami sa dorm, tinanong ko si Jenna, bakit ganoon kabait ang mga Pilipino? Nag-isip sandali si Jenna at sumagot, siguro ganito talaga tayong pinalaki. Ang pagtulong sa iba ay natural lang para sa atin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na rito, hindi lang ako isang dayuhan, kundi isa akong tao na trinatrato ng may pagmamalasakit. Ilang buwan ang lumipas, at lalo kong minahal ang Pilipinas. Isang araw, dinala ako ni Jenna sa isang lumang barangay. Dadalhin kita sa isang kakaibang lugar, sabi niya. Naglakad kami sa isang masikip na eskinita. Ang magkabilang gilid ay mga lumang bahay na puno ng mga marka ng panahon. Sa dulo ng eskinita may isang maliit na karinderya. Kupas na ang tarpaulin ng pangalan, ngunit puno ng buhay. Ito ang karinderya ni Manang Teresita. Halos 50 taon na itong bukas, paliwanag ni Jenna. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang manang na may puting buhok. Ay, Jenna, sino itong may gininto ang buhok? Pamangkin mo ba? Nay, ito po si Hazel, kaklasiko, galing sa Amerika. Masiglang hinawakan ni Manang Teresita ang kamay ko. Ay, galing Amerika? Tuloy-tuloy! Welcome! Nag-order kami ng pagkain at umupo. Habang kumakain kami, nakita ko ang isang lalaking naka-work uniform na pumasok. Bumati siya kay Manang. Nay, kakain na po ako. Sa dati na lang po. Umupo ang lalaki at kumain. Pagkatapos niyang kumain, hindi siya nagbayad. Naglakad lang siya sa counter, sumulat ng ilang salita sa isang kuwaderno na puno ng taba at umalis. Nagulat ako sa nakita ko. Pagkatapos ng ilang sandali, may isa namang ginang na umalis matapos ring sumulat sa kuwaderno. Hindi ko napigilan ang magtanong kay Jenna. Umalis sila ng hindi nagbabayad? Naku, wag mong sabing nagpautang siya?
Ngumiti si Jenna. Oo, iyan ang lista o pautang. Mga suki ni Nay Teresita yan. Isinusulat lang sa kwaderno at babayaran sa katapusan ng buwan. Wala akong ideya sa salitang iyon. Matapos kumain, lumapit ako sa counter at tiningnan ang kwaderno. Ngumiti si Manang Teresita. Gusto mong tingnan? Sige, tignan mo. Binuklat ko ang kupas na kwaderno. Puno ito ng mga pangalan, petsa at mga simpleng pagkaing kinain. Nay, hindi po ba kayo natatakot na baka hindi sila magbayad? Tumawa ng malakas si Manang Teresita. Matakot? Sino? Magkakapit-bahay kami rito sa loob ng ilang dekada. Sino ang tatakas? At saka, ang pinakamahalaga sa negosyo, Hija, ay tiwala. Nagtitiwala ako sa kanila at nagtitiwala rin sila sa akin. Tiningnan ko ang kwaderno at may init na dumaloy sa aking puso. Nang magbayad ako, biglang sinabi ni Manang Teresita, "Hay nako, maglista ka na lang din. Huwag mo nang bayaran ngayon." Nagulat ako. Pero hindi naman po ako suki. Ay, huwag kang mag-alala. Kaibigan ka ni Jenna, kaibigan na rin kita. Bayaran mo na lang sa susunod na balik mo. Pag-alis namin sa tindahan ni Manang, may kakaibang emosyon akong naramdaman. Habang pauwi kami, tinanong ko si Jenna, marami bang tindahan sa Pilipinas na ganyan? Umiling si Jenna, dati oo, halos lahat ng palengke at karinderiya ay ganyan. Lahat ay naglilista at sa katapusan ng buwan magbabayad. Matindi ang pagmamalasakit noon. Ngayon, halos wala na. Ang mga matatanda na lang tulad ni Nay Teresita ang nagtatago pa ng ugaling yan. Bakit nagbago? Nagbago ba ang panahon? Nagbago. Ngayon, lahat ng bagay ay binabayaran agad gamit ang mobile payment. Ang paraan ng paglilista ay naiilang na sa mga kabataan. Natatakot silang maloko, nag-aalala si Jenna, nakalulungkot. Maganda talaga ang pakiramdam ng tiwala sa isa't isa noon. Tumango ako at ikinintal ko sa isip ko ang eksenang iyon. Lumipas ang 1 taon, matatapos na ang exchange student program, ngunit ayaw kong bumalik. Ang mga kalye, kultura, amoy ng pagkain, ang mga mukha ng mga taong nakikita ko sa LRT at ang kupas na kwaderno ni Manang Teresita, lahat ng iyon ay napakahalaga. Kumbinsido ko ang aking mga magulang na payagan akong manatili ng 1 pang taon. Gusto kong pagbutihin pa ang Tagalog ko, sabi ko. Sa huli, pumayag sila. Nag-aral ako ng mas seryoso sa language center. Pagsapit ng 2 taon, kaya ko nang magbiro sa Tagalog at manood ng teleserye nang walang subtitle. Sa 3 taon, nakahanap ako ng internship bilang English translator sa isang maliit na tech startup. Doon, nakilala ko siya, isang 30 taong gulang na lalaki sa development team. Tahimik siya, ngunit napakamaalalahanin. Isang araw, sobrang abala ako at hindi ako nakakain ng tanghalian. Naglagay siya ng isang sandwich sa mesa ko at may maliit na note, "Huwag mong kalimutang kumain, Hazel." Iyon ang simula. Unti-unti kaming naging malapit. Bawat Sabado, naglalakad kami sa Manila Bay Sunset, nagha-hiking sa Tagaytay, naglalakbay sa vegan. Dinala niya ako sa mga hidden gems ng Filipino street food at ipinakilala ko naman sa kanya ang kultura ng Amerika. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagtapat siya. "Hazel, gusto mo bang maging girlfriend ko?" Hindi ako nag-atubili. Oo. Napakasaya ng aming relasyon. Binigyan niya ako ng damit na gawa sa piña cloth para sa birthday ko at inanyayahan niya akong makisalo sa kanilang Noche Buena Pasko. Hinawakan ng nanay niya ang kamay ko. "Sana ikaw na ang maging manugang namin." Namula ako, ngunit masaya ang puso ko. Naniniwala ako na sa wakas, magiging bahagi na ako ng isang pamilyang Pilipino. Ngunit pagkatapos ng 3 taon, isang araw nagpadala siya ng kakaibang mensahe, "May gusto akong sabihin sa iyo mamayang gabi." Inakala kong magpo-propose siya, at puno ng kagalakan ang puso ko nang sumagot ako. Ngunit seryoso ang kanyang mukha. Umupo kami sa isang tahimik na coffee shop. Matagal siyang nag-alinlangan bago nagsalita. "Hazel, kinontak ako ng isang kumpanya sa Switzerland. Doble ang sweldo ko doon at malaking tulong ito sa career development ko." Ngumiti ako at sumagot, "Congratulations. Pero paano ako? Aalis ka?" Hinawakan niya ang kamay ko. "Sumama ka na sa akin. Maganda rin sa Switzerland." Sa sandaling iyon, bumagsak ang puso ko. Switzerland! Ang gusto ko ay ang Pilipinas. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Maingat akong nagtanong, "Hindi ba pwedeng manatili ka na lang sa Pilipinas?"
Umiling siya. Hindi na mauulit ang ganitong pagkakataon. Hazel, maging realistic ka. Ang salitang realistic ay tumusok sa puso ko. Kaya pala, ang pag-ibig ba namin ay hindi realistic? Tumaas ang boses ko. Mahal ko ang Pilipinas. Pangalawang tahanan ko na rito. Gusto kong kumain ng adobo, gusto kong makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Bumuntong hininga siya. Hazel, isa kang dayuhan. Mahihirapan kang magpatuloy ng buhay sa Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ko. Dayuhan? Pagkatapos ng 3 taong pag-aaral ng Tagalog, pagkain ng Filipino food, pagmamahal sa kultura, dayuhan pa rin ako? Tumulo ang luha ko, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Kalmado akong nagsalita. Kung ganoon, umalis ka mag-isa. Dito ako mananatili. Nagulat siya sa akin. Seryoso ka? Oo, seryoso ako. Maninirahan ako sa Pilipinas. Nang makita ko siyang umalis sa coffee shop, alam kong iyon na ang katapusan. Sa sumunod na 2 buwan, pilit akong pumapasok sa trabaho, ngunit parang wala ng buhay ang kaluluwa ko. Walang lasa ang kinakain ko, bangungot ang tulog ko. Nag-aalala ang mga kasamahan ko. Hazel, okay ka lang ba? Ngumiti ako at sumagot, okay lang. Ngunit kasinungalingan iyon. Isang araw habang papunta ako sa trabaho, nawalan ako ng lakas. Biglang nanlambot ang mga binti ko sa hagdanan ng LRT station at napaupo ako. Agad akong inalagaan ng mga tao sa paligid. Dumating ang ambulansiya, sinabi ng doktor sa ospital na labis akong stress at may malnutrition. Iminungkahi niyang magpa-counseling ako. Ang diagnosis, depression at anorexia. Nagbigay ang doktor ng gamot at nagtanong, may mapagkakatiwalaan ka bang tao sa tabi mo? Umiling ako. Ang pamilya ko ay malayo sa Amerika. Ang mga kaibigan ko ay abala. Ang taong minahal ko ay umalis. Nag-iisa ako sa gitna ng Pilipinas. Sa huli, tinawagan ko ang aking ina. Ma, uuwi na ako sa Amerika. Nagulat ang aking ina. Anak, anong nangyari? Umiyak ako. Gusto ko lang umuwi. Pagkatapos ng 2 linggo, nakatayo ako sa NAIA. 5 taon na ang nakalipas, puno ako ng pananabik sa lugar na ito. Sa pagkakataong ito, umalis ako ng may pagdududa. Nang lumipad ang eroplano, nakita ko ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumalayo. Naisip ko, Pilipinas, patawad. Talagang minahal kita, ngunit sa huli, isa pa rin akong dayuhan, hindi ba? Akala ko, iyon na ang katapusan ng buhay ko sa Pilipinas. Pagbalik ko sa bahay namin sa Nashville, Tennessee, nagulat ang aking mga magulang. Ang anak nilang 5 taon nang hindi nakikita ay butot balat at walang liwanag sa mga mata. Hindi nagsalita si Papa. Niyakap niya lang ako ng mahigpit. Umiyak si Mama. Ang aming anak, nahirapan ka. Sa unang linggo, nakahiga lang ako sa kama, nakatingin sa kisame, hinahayaan ang oras na lumipas. Ang mga alaala sa Pilipinas ay naglalaro sa isip ko, ang Manila Bay na nilakaran namin, ang Filipino food na kinain namin, ang mga tawa namin. Ang lahat ng iyon ay naging masakit na alaala ngayon. Nagdala si Mama ng pagkain, ngunit hindi ako makakain. Hazel, kumain ka naman kahit kaunti, ngunit hindi ko kayang lunukin ang pagkain. Gusto kong sumuka sa sandaling ilagay ko sa bibig ko. Kahit pilitin kong lunukin, isinusuka ko rin. Umiinom ako ng gamot ngunit walang pagbabago. Pagkatapos ng 1 buwan, nakaya ko nang lumabas ng bahay. Iminungkahi ng aking mga magulang na magpunta kami sa isang restaurant na malapit. Sumama ako. Isa itong American Steakhouse. Pagpasok ko, naramdaman kong may mali. Ipinakita kami ng waiter sa aming mesa, ngunit ang mukha niya ay walang emosyon. May order na ba kayo? Malamig na tanong. Nag-order si Papa ng steak at ako naman ng salad. Tumagal ng 30 minuto bago dumating ang pagkain. Kung sa Pilipinas, kanina ko pa sana pinindot ang service bell. Ngunit dito, imposibleng gawin iyon. Ang mga waiter ay abalang naglalakad, hindi kami pinapansin. Nang dumating ang pagkain, lanta na ang salad. May dagdag na bayad ang dressing, may dagdag na bayad ang tubig. Nang magbayad kami, kailangan pang magbigay ni Papa ng 10% tip, mahigit 45 ang kabuuang bayad. Habang nagmamaneho pa uwi, biglang naisip ko ang karinderiya sa Pilipinas. Sa halagang 250 peso busog na ako, unlimited pa ang sabaw. Ngumingiti pa si Kuya, ingat nak. Dito, puro mahal at malamig, walang kahit katiting na init. Nang gabing iyon, nagbangungot ako.
Sa panaginip ko, nakaupo ako sa isang karinderya sa Pilipinas. Ang aling ay nagdala ng isang mangkok ng mainit na nilagang baka. Sinabi niya, "Ay nako, apo, nahirapan ka. Inumin mo yan para magpalakas." Nang humigop ako ng sabaw, tumulo ang luha ko. Napakainit, sobrang namiss ko. Nagising ako at basang-basa ang unan ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi ko siya namiss, kundi ang init ng Pilipinas. Ang kultura na trinatrato ang mga estranghero na parang pamilya. Ang pagmamalasakit na nakalagay sa mga libreng sabaw. Mula noon, unti-unti akong nagbago. Nakakakain na ako. Nakakapaglakad na ako sa labas. Ngunit mahirap pa ring makibagay sa pamumuhay sa Amerika. Lahat ay malamig at kalkulado. Puno ng distansiya. Kahit ngumiti ang mga tao, hindi nakangiti ang mga mata nila. Ang pagiging friendly ay isa lang transaksiyon na binayaran ng pera. Isang araw, sinabi ko sa aking mga magulang, "Ma, pa, gusto kong magbukas ng Filipino karinderya." Nagulat sila. "Anak, bakit bigla?" Sumagot ako. "Gusto kong ihatid ang init ng Pilipinas sa mga tao rito. Ang unlimited rice, ang service bell, ang mga bagay na iyon, at..." Huminto ako sandali. Ang pagmamalasakit ng mga lumang Pilipino na unti-unti nang nawawala. Nag-aalala si Mama, "Hazel, hindi uubra ang ganyan sa Amerika. Dito, lahat ay may bayad. Kung libre ang sabaw, sasamantalahin lang ng mga tao yan. Hindi na sila babalik." Ngunit umiling ako. "Hindi, Ma. Sa Pilipinas, kahit ganyan nagtatagumpay ang tindahan, makikita ng mga tao ang intensyon ko." Tumutol din si Papa. Mahirap ang restaurant business, lalo na ang foreign cuisine. Malaki ang investment. Ngunit hindi ako sumuko. Gumawa ako ng business plan sa loob ng ilang araw. Ang mga bentahe ng Filipino food, ang differentiating points, ang projected revenue, lahat ng ito ay detalyadong nakasulat. Pagkatapos ng isang linggo, muli akong lumapit sa aking mga magulang. "Pakiusap, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Kung mabibigo ako sa loob ng isang taon, magtatrabaho na ako sa isang American company. Ngunit kung magtatagumpay ako, ibibigay ko sa inyo ang profit share batay sa investment ninyo." Nagkatinginan ng aking mga magulang, bumuntong hininga sila. "Sige na nga, ngunit may isang kondisyon. Dapat mong matutunan ng mabuti ang Filipino cooking." Napasigaw ako sa tuwa. Kinabukasan, nagsimula na akong maghanap. Mayroon ding maliit na komunidad ng mga Pilipino sa Nashville. Doon, nakilala ko si Manang Sol, isang 60 anyos. Napakabait na ginang na may-ari ng isang maliit na Filipino market. "Manang, gusto kong matuto ng Filipino cooking," sabi ko. Nagulat si Manang Sol sa aking gininto ang buhok. "Ay, Amerikana? Bakit mo gustong matuto ng lutuing Pinoy?" Ikinuwento ko ang aking buhay, ang 5 taon sa Pilipinas, ang pag-ibig at ang hiwalayan, at ang kalungkutan pagbalik sa Amerika. Hinawakan ni Manang Sol ang kamay ko. "Nahirapan ka, Hija? Sige, tuturuan kita." Kaya nagtrabaho ako sa tindahan ni Manang Sol sa loob ng 1.5 taon. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga araw-araw, nagluluto ng sabaw, naghahanda ng mga ulam, at nag-aasikaso ng mga customer. Nakakapagod, ngunit masaya. Ang makaluto ng Filipino food, makipag-usap sa Tagalog, at maramdaman ang pagmamalasakit ng mga Pilipino, napakabahalaga ng panahong iyon. Maraming itinuro sa akin si Manang Sol kung paano timplahin ang adobo, kung paano lutuin ang sinigang, kung paano ihanda ang lechon kawali. Ngunit hindi lang iyon ang pinakamahalaga. Isang araw, may dumating na ilang Pilipinong retiree sa tindahan, mga matagal ng kaibigan ni Manang Sol. Habang nagkukuwentuhan sila pagkatapos kumain, nag-aalala ang isa sa kanila. "Hay, naaalala ko pa ang pagmamalasakit sa Pilipinas noon. Ngayon, nagbago na ang lahat." Tumango ang isa pang ginang. "Oo, dati sa palengke sa amin, pwedeng maglista sa 1 buwan bago magbayad. Ngayon, pati sa Pilipinas, wala na ring ganoong kultura, lalo na rito sa Amerika." Napakinggan ko ng mabuti. Bumuntong hininga si Manang Sol. "Oo nga, noong bata pa ako, ang nanay ko ay may sari-sari store. Lahat ng kapitbahay sa kalye ay naglilista sa amin. Puno ang isang kuwaderno ng mga pangalan. Mahirap kami noon, pero nagtitiwala kami sa isa't isa. Kapag sumuweldo, saka sila magbabayad. Mayroon pa bang gagawa niyan ngayon?" Umiling ang mga retiree. Iba na ang panahon. Tiningnan ako ni Manang Sol. "Hazel, alam mo ba?
Ang pagninegosyo sa Pilipinas noon hindi lang negosyo. Pagpapakatao yan. Ang kultura ng pautang ay kumakatawan sa tiwala. Ngunit ngayon, takot na ang lahat na maloko. Kaya, unti-unting nawawala ang magandang tradisyong ito. Nagtanong ako, bakit po ito nawala? Nag-isip si Manang Sol. Nagbago ang lipunan. Lumayo ang distansiya ng mga tao. Dati, magkakapit-bahay sa isang eskinita sa loob ng ilang dekada. Alam namin ang buhay ng isa't isa. Ngayon, sino ang kapitbahay mo? Hindi mo nakilala. Kapag wala ng tiwala sa pundasyon, syempre, mawawala ang kultura. Nang gabing iyon, nag-iisa akong nakaupo sa kwarto. Paulit-ulit na lumalabas sa isip ko ang kupas na kwaderno ni Manang Teresita. Naalala ko ang sinabi niya, ang pinakamahalaga sa negosyo ay tiwala. Naalala ko ang mga suki na umalis matapos isulat ang kanilang pangalan. Naalala ko ang sinabi ni Jenna, maganda talaga ang pakiramdam ng tiwala sa isa't isa noon. Bigla kong naintindihan ang gusto kong gawin. Hindi lang ako magbubukas ng Filipino restaurant. Gusto kong buhayin muli ang magandang tradisyon na unti-unti nang nawawala sa Pilipinas dito sa Amerika. Gusto kong iparanas sa mga Amerikano ang pagmamalasakit ng mga lumang Pilipino, ang pakiramdam ng tiwala sa isa't isa. Kinabukasan, sinabi ko kay Manang Sol ang ideya ko. Manang, gusto kong gamitin ang paraan ng pautang lista sa aking tindahan. Nagulat si Manang Sol. Pautang? Sa Amerika? Oo. Tulad ng nakita ninyo noong bata pa kayo. Nag-aalala si Manang Sol, Hazel, hindi uubra yan sa Amerika. Hindi nila naiintindihan yan at marami kang risk. Seryoso kong sinabi, ngunit gusto kong subukan. Isa yan sa pinakamagandang tradisyon ng Pilipinas. Ngayon, halos wala na sa Pilipinas. Kung mabubuhay ko ito rito sa Amerika at mararamdaman ng mga Amerikano ang tiwala, hindi ba't napakahalaga niyan? Tiningnan ako ni Manang Sol, may luha sa kanyang mga mata. Ang batang ito, mas mahal mo pa ang Pilipinas kaysa sa mga Pilipino. Sige, suportahan kita. Pagkatapos ng 1.5 taon, naramdaman kong handa na ako. Gamit ang investment ng aking mga magulang at ang naipon ko, nagbukas ako ng maliit na karinderiya. Pinili ko ang lokasyon malapit sa isang office park sa Nashville, kung saan maraming white collar ang dumadaan tuwing tanghalian. Ang loob ng tindahan ay tulad ng isang karinderiya sa Pilipinas. Bawat mesa ay may service bell. Ang mga upuan ay may storage sa ilalim. Sa counter may 3-in, 1 coffee maker at candy jar ng pulveron. Kinuha ko si Chef Reyes, inirekomenda ni Manang Sol, ang pangalan ng tindahan, ang Filipino table ni Hazel. Umiyak ako ng araw na iyon. Sa wakas matutupad na ang pangarap ko. Maihahatid ko na ang init ng Pilipinas sa Amerika. At mas mahalaga, ang magandang lumang tradisyon ay muling mamumukadkad sa lupaing ito. Sa unang araw ng pagbubukas, kaunti lang ang customer. May ilang dumaan na pumasok dahil sa curiosity, ngunit nagulat sila sa Filipino food. Ano yan? Pwede ba naming kainin yan? Bakit ang daming ulam? Paliwanag ko isa-isa, ito ang ginataang kalabasa, napakasarap at paborito sa Pilipinas. Ang sabaw ay libre. Sabihan mo lang ako kung gusto mo pa. Nagulat ang mga customer. Libre sabaw? Oo. Normal lang yan sa Pilipinas. Ngunit puno ng pagdududa ang mga mata nila. Alam nilang walang libre sa Amerika. Sa unang linggo, 8 customer lang ang average sa isang araw. Nalulugi ako. Ganoon din sa ikalawang linggo. Nag-aalala ang aking mga magulang. Hazel, kung hindi kaya, wag na nating pilitin. Ngunit ayaw kong sumuko. Kailangan ko ng decisive turning point. Sa sandaling iyon, naisip ko ang alaala ko sa Pilipinas, ang kupas na kuwaderno ni Manang Teresita. Ang mga suki na naglilista at nagbabayad sa katapusan ng buwan. At ang sinabi ni Manang Sol, ang pagnenegosyo sa Pilipinas noon, hindi lang negosyo. Pagpapakatao yan. Naalala ko ang orihinal kong desisyon, buhayin muli ang magandang tradisyon na unti-unti nang nawawala sa Pilipinas dito sa Amerika. Ngayon na, bumili ako ng isang dilaw na kuwaderno at inilagay sa counter. Kinabukasan, 5 Amerikanong lalaki mula sa kalapit na IT company ang pumasok. Nang matapos silang kumain at magbabayad na sana sila, huminga ako ng malalim at nagmungkahi. Mga Ginoo, nakakapagod ba ang magbayad araw-araw? Paano kung isulat nyo lang ang pangalan ninyo sa kwadernong ito? Magbayad na lang kayo pagkatapos ng 1 buwan. Nagulat sila. Tiningnan nila ako ng may pagtataka. Ano? Papayagan mo kaming maglista? Tumango ako at seryosong sinabi, oo,
Isa yan sa mga lumang tradisyon ng Pilipinas. Pautang ang tawag dito. Dati, ganyan ang pagnenegosyo ng mga lolo't lola namin sa Pilipinas. Kumunot ang noo ng isa sa kanila. Dati? Ngayon, hindi na? Nalulungkot akong sumagot. Oo, halos wala na rin sa Pilipinas ngayon. Nagbago ang panahon. Mobile payment na ang gamit ng lahat. Unti-unting nawawala ang paraan ng tiwala sa isa't isa. Isang matanda sa Pilipinas ang nagsabi sa akin, noong bata pa siya, ganyan ang buong kalye. Nagsusulat lang sa kwaderno at sa katapusan ng buwan magbabayad. Mahirap man sila, pero matindi ang pagmamalasakit nila. Tiningnan ko sila at nagpatuloy. Gusto kong simulan muli ang magandang tradisyong ito rito. Hindi lang ako nagluluto ng Filipino food. Inihahatid ko rin ang pagmamalasakit ng mga lumang Pilipino sa Amerika. Tumahimik ang 5 lalaki. Nagbiro ang isa, baliw ka ba? Paano kung tumakas kami ng hindi nagbabayad? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Nagtitiwala ako na hindi ninyo gagawin iyon. Dahil alam kong mabubuti kayong tao. Tulad ng pagtitiwala ng mga lolo't lola sa Pilipinas sa kanilang mga kapitbahay noon. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanila. Sa Amerika, walang sino man ang nagsabi sa kanila ng ganoon. Ang pakiramdam na pagtitiwalaan at respetuhin bilang tao. Maingat na sinabi ng isa. Kaya, ito ang tradisyon ng mga matatanda sa Pilipinas? Tumango ako. Oo. Ngayon, mahirap na ring hanapin sa Pilipinas. Ngunit sa tingin ko, napakaganda ng tradisyong ito. Hindi dapat itong mawala. Kaya gusto kong buhayin ito rito, sa Amerika. Nagkatinginan sila. Pagkatapos, ang lalaking medyo matanda ay kumuha ng panulat at isinulat ang kanyang pangalan sa dilaw na kuwaderno. Gusto kong subukan yan para sa magandang panahong unti-unti nang nawawala. Sumunod ang 4 pa. Jack, Matthew, Daniel, Sam at Benjamin. 5 pangalan ang pumuno sa unang pahina ng kuwaderno. Nang umalis si Jack, lumingon siya sa akin at sinabi, "Alam mo ba, may ginagawa kang napakaganda rito. Hindi lang ikaw nagpapanatili ng tradisyon ng Pilipinas. Ipinapaalala mo rin sa amin, mga Amerikano, na nagkaroon din kami ng ganoong panahon." Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa akin. Salamat. Salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin. Hindi salamat sa pagtitiwala ninyo sa amin. Sa sandaling iyon, alam kong ito na ang simula. Kinabukasan, bumalik talaga ang 5 lalaki at nagdala pa sila ng kaibigan. Napakakaiba ng tindahan na to. Ang may-ari ay nagpapatakbo gamit ang lumang tradisyon ng Pilipinas. Pwede kang maglista. Maglista? Ano yun? Iyon ang paraan ng tiwala sa isa't isa noong unang panahon. Ngayon, halos wala na rin sa Pilipinas. Nagtataka ang mga bagong customer. Talaga? Ngumiti ako at nagpaliwanag, oo. Nakita ko yan sa isang aling sa Pilipinas. Sabi niya, karunungan yan ng mga matatanda sa Pilipinas. Sayang, halos nawawala na. Gusto kong buhayin ito rito. Naiiyak na sinabi ng isang customer. Napakabigat ng kahulugan yan. Hindi ka lang nagbebenta ng Filipino food. Nagpapanatili ka rin ng isang kulturang unti-unti nang mawawala. Mabilis kumalat ang balita. Sa loob ng 1 linggo, may 25 pangalan na ang nasa dilaw na kuwaderno. Ang mga customer na dumarating, hindi lang para kumain, kundi para maranasan ang tiwala noong unang panahon. May nagsabi, naalala ko ang pagkabata ko. Ganyan din ang mga kapitbahay namin noon nagtitiwala sa isa't isa. May nagsabi naman, masyadong malamig ang modernong lipunan, pati ang simpleng tiwala ay nagiging luho na. Pagkatapos ng 1 buwan, dumating sila para magbayad ayon sa usapan, walang nagkulang. Ang unang dumating ay si Jack. 18 beses siyang kumain sa loob ng 1 buwan. Inilagay niya ang pera sa counter at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Hazel, salamat. Hindi mo lang ako pinakain ng masarap na Filipino food, ipinaranas mo sa akin ang isang matagal ko nang hindi nararamdaman, ang pakiramdam na pagtitiwalaan at tratuhing parang pamilya. Tumulo ang luha ko. Hindi, ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagpayag mong panatilihin ang magandang tradisyong ito. Ngumiti siya. Sasabihin ko sa lahat na may ginagawa kang napakaganda rito. Nagpapanatili ka ng isang kulturang halos mawala na sa Pilipinas. Nang araw na iyon, 20 tao ang nagbayad at walang nagkulang. Nagulat ang aking mga magulang. Hazel, nagawa mo talaga. Kinabig ako ni Papa sa balikat.
Umiyak si Mama. Naisip ko ang pagmamalasakit na natutunan ko sa Pilipinas. Ang karunungan ng mga matatanda. Sa wakas, namumukadkad na ito sa lupaing ito. Ang init na unti-unti nang nawawala ay tumawid sa panahon at bansa at naantig ang puso ng mga Amerikano. Sa ikalawang buwan naging doble ang customer. May 55 pangalan na ang nasa kwaderno. Tuwing tanghalian, siksika ng tindahan. Binubuksan nila ang mga upuan para ilagay ang jacket. Nagsusuot ng disposable apron at pinipindot ang service bell. Ang galing! Napaka-convenient. Kumakain ang mga customer at pagkatapos, umiinom sila ng 3 inang coffee sa counter. Sa simula, nagtataka sila, ngunit nang makahigop sila, nanlaki ang mga mata nila. Diyos ko, ano tong matamis na powder? Ito ang 3-in-1 coffee na iniinom ng mga Pilipino araw-araw. Para silang na-addict. Araw-araw silang bumabalik para uminom ng 3-in-1 coffee. Sikat din ang polvoron. Kumukuha ang mga customer ng polvoron sa candy jar sa counter. Libre din to? Oo, pampalamig ng hininga. Bawat maliit na detalye ay bagong karanasan sa kanila. Dahil sa Amerika, walang talagang libre. Pagkatapos ng 3 buwan, ang monthly revenue ko ay lumampas sa 25,000. Ang net profit ay halos 16,000. Nakita ko na ang araw na maibabalik ko ang investment ng aking mga magulang. Masaya ako araw-araw. Pagbukas ko ng tindahan sa umaga, sinalubong ko ang mga customer. Ang makita silang umalis nang nakangiti, napakaganda. Ngunit, sa sandaling iyon, dumating ang problema. Nilapitan ako ng may-ari ng isang American food chain na malapit. Isang 40 kong anyos, matabang lalaki. Ikaw ba si Hazel? Tumango ako. May kailangan po kayo? Galit niyang sinabi. Dahil sa iyo, nabawasan ang customer namin. Narinig ko na libre ang sabaw mo. Ang ganyang pagnenegosyo ay sumisira sa market order. Nagulat ako. Nagpapatakbo lang ako ayon sa paraan ng Pilipinas. Wala akong intensyong guluhin ang ibang tindahan. Ngumisi siya. Paraan ng Pilipinas? Dito ay Amerika. Sundin mo ang paraan ng Amerika. At saka, may sanitary issue ba sa pag-aambag ng sabaw? Magre-report ako sa health department. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa puso ko. Sanitary issue iyon ay nakamamatay. Umalis siya nang nakangisi. Nandoon lang ako. Tulala. Nag-aalala si Chef Reyes. Boss, okay ka lang? Umiling ako. Hindi ko alam ang gagawin. Nang gabing iyon, umuwi ako at seryosong nag-isip. Talaga bang may problema sa pag-aambag ng sabaw? Sa Pilipinas, ganoon ang ginagawa sa loob ng ilang dekada. Ngunit ito ay Amerika. Iba ang batas. Iba ang kultura. Kung guguluhin ako ng health department, baka magsara ang tindahan ko. Dumating ang tao mula sa health department. Isang bata at babaeng opisyal na may checklist at tiningnan ng mabuti ang bawat sulok ng tindahan. Narinig namin na pinapayagan ninyong mag-share ng sabaw ang mga customer. Nanginginig akong sumagot, Opo. Ngunit naghahanda kami ng fresh araw-araw at napakakalinisan ng management namin. Binuksan niya ang refrigerator, tiningnan ang kusina at sinuri ang mga mesa. Pagkatapos ng matagal na pagsusuri, sinabi niya, Okay naman ang lahat, ngunit medyo malabo ang sharing ng sabaw sa regulasyon. Hindi namin iminumungkahi, ngunit hindi rin ipinagbabawal. Ngunit kung may magrereklamo, magiging problema ito. Nakahinga ako ng maluwag kung gayon ano ang dapat kong gawin. Nag-isip siya, kailangan mong siguraduhin na ang mga customer ay gumagamit ng individual plate para mag-share at mas maganda kung maglalagay ka ng mga disposable apron o hand sanitizer. Tumango ako. Sige, gagawin ko. Mula ng araw na iyon, binago ko ang sistema. Ang sabaw ay ginawa kong individual serving o pinapayagan kong mag-share gamit ang individual plate. Naglagay ako ng hand sanitizer sa pasukan at naghanda ng mas maraming disposable apron. Ipinaliwanag ko sa mga customer. Para sa kalinisan, pakiusap, gumamit kayo ng individual plate para mag-share. Mas nagustuhan ito ng mga customer. Mas malinis, hindi ba? Ganyan na rin ba sa Pilipinas ngayon? Ngumiti ako. Oo, unti-unti na ring nagbabago ang Pilipinas. Ang totoo, dahil sa batas ng Amerika, ngunit ang resulta ay mas magandang sistema. Pagkatapos ng 1 buwan, may dumating na nakakagulat. Isang lokal na newspaper ang dumating para interviewin ako. Gusto raw nilang sumulat ng article tungkol sa most unique restaurant sa Nashville. Masaya akong pumayag. Dumating ang reporter.
Kumuha ng larawan at nagtanong, bakit ka nagbukas ng Filipino restaurant? Ikinuwento ko ang aking kuwento, ang 5 taon sa Pilipinas, ang hiwalayan at ang pagkawala ng pag-asa at ang muling paghahanap ng init ng Pilipinas. Gusto kong ibahagi sa mga Amerikano ang pagmamalasakit ng Pilipinas. Hindi lang ang pagkain, kundi ang kultura, ang kuwaderno ng pautang, ang libreng sabaw, at polvoron iyon ang intensyon ng Pilipinas. Nang mailathala ang article, mas naging sikat ang restaurant, pati ang mga taong malayo pumunta. Ito ba ang restaurant na may kuwaderno ng pautang? Opo, nagtitiwala ako sa inyo. Ang mga pangalan sa kuwaderno ay lumampas sa 120. Ang monthly revenue ay lumampas sa 30,000. Isang araw, nakatanggap ako ng mensahe na may darating na Filipino correspondent para mag-interview. Ang petsa ng interview ay itinakda. Kinabahan ako. Ano kayang sasabihin ng mga Pilipino sa restaurant ko? Tama ba ang ginagawa ko? Hindi kaya ako punahin na ginawa kong kakaiba ang Filipino food? Nag-aalala ako, ngunit sabay-sabay akong nasasabik. Pagkatapos ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na makikita ko ang isang Pilipino mula sa Pilipinas. Dumating ang araw na iyon. Sa pinakaabalang oras ng tanghalian, isang lalaki ang nagtulak ng pinto at pumasok. Mukha siyang Pilipino, 30 anyos, nakasuot ng malinis na suit at may dalang kamera. Tiningnan niya ako at nagtanong sa Tagalog, "Ikaw ba si Hazel?" Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. 5 taon na ang nakalipas nang marinig ko ang Tagalog na tumawag sa pangalan ko. Halos maiyak ako, ngunit pinigilan ko. Opo, ako? Welcome? Inabot niya ang kamay niya. Magandang hapon, ako si Jason Cruz, correspondent ng Filipino News sa Amerika. Tiningnan ni Jason ang tindahan at nagulat. Grabe, parang karinderya sa Pilipinas. Service bell, storage chair, 3-in, 1 coffee maker, candy jar ng pulveron. Hinunan niya ng larawan isa-isa pagkatapos nakita niya ang dilaw na kuwaderno sa counter. Ano yan? Ngumiti ako at nagpaliwanag. Ang kuwaderno ng pautang. Iyan ang nakita ko sa Pilipinas. Dito, inililista ng mga suki ang kanilang kinain sa loob ng 1 buwan at pagkatapos sila magbabayad, hindi siya makapaniwala. Binuklat niya ang kuwaderno. Mahigit 120 pangalan at naitalang halaga. Hindi ba sila tumatakas sa Amerika? Umiling ako. Wala ni isa. Nagtitiwala ang lahat dahil nagtitiwala ako sa kanila at nagtitiwala rin sila sa akin. Hindi makapagsalita si Jason. Parang may mainit na bagay sa kanyang mga mata. Nanatili si Jason sa tindahan buong tanghalian. Nag-i-interview. Kinunan niya ng larawan ng mga customer na pinipindot ang service bell, nag-share ng sabaw, umiinom ng 3-in, 1 coffee, at ang eksena ng mga customer na nagsusulat ng kanilang pangalan sa kwaderno at umaalis matapos magpaalam. Nang matapos ang operasyon, sinabi ni Jason, "Hazel, pwede ba kitang interviewin ng mas detalyado?" Tumango ako. Umupo kami sa isang tahimik na mesa. Binuksan niya ang recorder at nagtanong, "Paano ka nagkaroon ng ideya na ito? Magbukas ng Filipino restaurant sa Amerika?" Humugot ako ng malalim na hininga at sinimula ng aking kwento. Ang pagpunta sa Pilipinas sa edad na 21, ang 5 taon ng buhay, ang pag-ibig at ang hiwalayan, at ang pagkawala ng pag-asa pagbalik sa Amerika. Namiss ko ang init ng Pilipinas, ang pagmamalasakit. Kaya gusto kong buhayin ito rito. Habang nakikinig si Jason sa kwento ko, tumango siya. Lalo siyang naging seryoso, siguradong napakahirap niyan. Tumulo ang luha ko, ngunit pinigilan ko. Oo, ngunit ayos lang ngayon. Sa halip, nagpapasalamat ako. Kung hindi dahil sa mga paghihirap na iyon, hindi magkakaroon ng tindahan na ito. Nang matapos ang interview, hindi tumayo si Jason. Nag-alinlangan siya sandali at sinabi, "Hazel, salamat sa pagmamahal mo sa Pilipinas." Bilang Pilipino, humihingi ako ng paumanhin. At nagpapasalamat din ako. Ang mga salitang iyon ay nagpadaloy sa luha ko. Hindi ko na napigilan. Huwag kang magpasalamat. Ang Pilipinas ang nagturo sa akin ng kahulugan ng buhay. Namula rin ang mga mata ni Jason. Tahimik kaming nakaupo sandali. Ang sunset ay papalubog sa labas ng bintana. Nang araw na iyon, alam kong ito na ang simula ng bago. Ang article ni Jason ay lumabas sa Pilipinas pagkatapos ng 1 linggo. Ang headline, "Ang himala sa Nashville, USA. Babaeng may gininto ang buhok na nananalo sa puso ng tao gamit ang dilaw na kuwaderno." May larawan ko sa article. At ang tindahan.
Ang larawan ng mga Amerikano na umiinom ng 3-in-1 coffee at naglilista. Ang reaksyon ay napakainit. Kumalat ito sa social media ng Pilipinas. Libu-libong komento. Mas mahal pa niya ang Pilipinas kaysa sa mga Pilipino. Ang galing! Umiyak ako habang binabasa ang mga komento sa Tagalog. Ngunit, hindi lahat ng reaksyon ay positibo. Pinagsasamantalahan lang ng dayuhan ang kultura ng Pilipinas para kumita. Hindi talaga mahal ang Pilipinas. Para lang yan sa pera. Masakit sa puso ang makita ang mga komentong ito. Ngunit naiintindihan ko, palaging mayroong magdududa. Matapos lumabas ang article, mas naging abala ang restaurant. Nagsimulang pumunta ang mga Pilipinong naninirahan sa Amerika. Hazel, ikaw ba ang may-ari rito? Opo, ako. Naiiyak silang nagsabi, salamat. Salamat sa pagpapanatili mo sa kultura namin. Isang araw, isang 70 anyos na lola ang dumating. Hinawakan niya ang kamay ko. Anak, nahirapan ka. Alam kong tunay kang Pilipino. Amerikano man ang dugo mo, Pilipino naman ang puso mo. Ang mga salitang iyon ay nagpakalma sa akin. Lola. Tumango si Lola habang tinitingnan ang tindahan. Ito ay tulad ng isang lumang tindahan na pinupuntahan ko sa Maynila. Ang ganda. Nang araw na iyon, kumain si Lola ng nilagang baka at punas ng luha. Ang lasa nito, parehong-pareho ng luto ng nanay ko. Nang makita ko ang Lola, nakumbinsi ako na tama ang ginagawa ko. Si Jason ay paminsan-minsan pa ring bumabalik sa tindahan matapos ang article. Dumating siya para magtanghalian. Naging suki siya. 3 o 4 na beses sa isang linggo siyang dumarating para kumain ng adobo o sinigang at pagkatapos ay umalis. Minsan nagkukuwentuhan kami tungkol sa buhay sa Amerika. Hazel, nakibagay ka na ba sa buhay sa Amerika? Tumango ako. Okay na ngayon. Dahil ang tindahan na ito ay ang Pilipinas ko. Ngumisi si Jason. Ako, hindi pa rin ako nakakabagay. 1 taon na akong correspondent, pero malungkot pa rin ako. Nang araw na iyon, inabutan ko si Jason ng 1 tasa ng 3-in-1 coffee. Inumin mo to, gagaan ang pakiramdam mo. Humigop siya. Ngumiti siya. Oo nga, eto talaga ang lasa. Salamat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang emosyon. Ang taong ito ay nag-iisa rin, tulad ko. Ang kalungkutan ay alam lang ng mga taong naninirahan sa ibang bansa. Pagkatapos noon, madalas na kaming nag-uusap ni Jason. Nagkukuwento siya tungkol sa buhay sa Pilipinas. At ako naman sa Amerika. Kahit na ipinanganak kami sa iba't ibang bansa, magkatulad ang kalungkutan na naramdaman namin. Isang gabi, matapos ang operasyon, sinabi ni Jason na tutulong siya, mahirap mag-isa. Tutulungan kitang maglinis. Tumanggi ako, ngunit nakasuot na siya ng apron at nagsimula ng maghugas ng mga pinggan. Naglinis kami ng tindahan ng magkasama at sa huli, pinunasan namin ang counter. Hazel, may maaari ba akong itanong sa'yo? Maingat na nagtanong si Jason. Oo, kahit ano. Nag-alinlangan siya. Ang lalaking iyon. Ang nakipaghiwalay sa'yo. Naaalala mo pa ba siya? Nalulungkot ka pa ba? Umiling ako. Ayos na. Sa halip, nagpapasalamat ako. Kung hindi dahil doon, hindi magkakaroon ng ako ngayon. Nakahinga ng maluwag si Jason. Mabuti. Ang ganyang klaseng tao ay hindi karapat-dapat sa isang taong tulad mo, Hazel. Namula ako. Salamat. Ngumiti siya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nang gabing iyon, umuwi ako at hindi makatulog. Ang mukha ni Jason ay lumalabas sa isip ko. Ang mainit na mga mata. Ang tapat na mga salita, ang mga kamay na tumulong sa akin. Umiling ako. Hindi pwede. Hindi pa gumagaling ang sugat sa puso ko. Hindi ako pwedeng magmahal muli. Ngunit hindi makontrol ang damdamin. Sa araw na dumarating si Jason, nag-aayos ako ng mabuti. Inilalagay ko ang buhok ko ng maayos. Nagsusuot ng malinis na apron at nagme-makeup. Ngumiti si Chef Reyes. Boss, gumaganda ka nitong mga nakaraang araw. May magandang nangyayari ba? Namumula akong tumanggi. Wala. Gusto ko lang magbigay ng magandang impression sa mga customer. Ngunit ngumiti si Chef Reyes ng makahulugan. Ang reporter na iyon mabait at masipag. Bagay kayo. Hindi na ako sumagot. Sa sandaling iyon, dumating ang malaking krisis. Dumating muli ang may-ari ng food chain. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang dumating. May kasama siyang abogado. Hazel, ito ang abogado ko. Idedemanda namin ang tindahan mo. Nagpanik ako. Anong dahilan?
Inilahad ng abogado ang mga dokumento. Sabi niya, ang kuwaderno ng pautang ay lumalabag sa regulasyon ng pananalapi. Ito ay itinuturing na unlicensed credit transaction. Hindi ako makapaniwala. Pautang? Labag sa batas? Nang gabing iyon, umiyak ako. Ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 1 taon ay maaaring bumagsak. Tinawagan ko si Mama. Ma, baka magsara ang tindahan ko. Inaliw ako ni Mama. Ayos lang, Hazel. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Kinabukasan, dumating si Jason sa tindahan. Nang makita niya ang ekspresyon ko, nagtanong siya, "Anong problema?" Ikinuwento ko ang nangyari. Galit siyang nagsabi, "Sobrang kalabisan. Ito ay malinaw na malicious interference sa negosyo." Nag-isip siya sandali at sinabi, "May kilala kong Filipino-American lawyer. Si Attorney Lin. Dalubhasa siya sa ganitong kaso. Kokontakin ko siya para sa iyo." Halos maiyak ako sa pasasalamat. "Talaga? Kaya mo?" "Oo. Kailangan kong tulungan si Hazel." Pagkatapos ng 2 araw, nakita ko si Attorney Lin na inirekomenda ni Jason, 50 anyos at may presence. Nang makita niya ang mga dokumento, sinabi niya, "Huwag kang mag-alala. Walang batayan ng kasong ito. Ang kuwaderno ng pautang ay hindi transaksyon sa pananalapi, kundi simpleng relasyon ng tiwala. Walang problema sa batas." Naghanda si Attorney Lin ng countersuit. Idinimanda namin ang may-ari ng chain dahil sa interference sa negosyo at libel. At hiniling niya sa mga suki ng tindahan ko na tumistigo. Ang nakakagulat, mahigit 60 customer ang nagboluntaryong tumistigo. Nang araw ng paglilitis, puno ang korte ng mga customer ko. Si Jack, Matthew, Daniel, lahat ay nakasuot ng suit. Tumayo sila sa witness stand at nagsalita. Nagtitiwala si Hazel sa amin at tinutupad namin ang aming pangako. Hindi ito iligal. Ito ay isang magandang relasyon. Tumango ang judge nang marinig ang kanilang mga testimony. Sa huli, ibinasura ang kaso ng may-ari ng chain. Sa halip, kailangan siyang magbayad ng penalty. Paglabas ko ng korte, tiningnan niya ako ng masama, ngunit direkta ko siyang tiningnan. Hindi na ako natatakot. Sa labas ng korte, pinalibutan ako ng mga customer. "Hazel, congratulations! Pinanindigan natin." Niyakap nila ako at kinabig sa likod. Umiyak ako. "Salamat. Talagang salamat sa inyong lahat." Ngumiti rin si Jason. "Siyempre, mananalo tayo. Mananaig ang katarungan." Nang gabing iyon, nagmungkahi si Jason na magdiwang kami. Inimbitahan niya akong maghapunan. Pumunta kami sa isang tahimik na Italian restaurant. Umupo kami sa mesa na may kandila. Uminom kami ng wine. "Hazel, napakahusay mo. Hindi ka sumuko, nanindigan ka hanggang sa huli." Umiling ako. Hindi ko magagawa ng mag-isa. Dahil kay Jason, kaya naging posible. Hinawakan niya ang kamay ko. "Hazel, pwede ba ako magsabi ng totoo?" Bumilis ang tibok ng puso ko. "Sige, kahit ano." Humugot siya ng malalim na hininga at sinabi, "Gusto kita. Mula nang una kitang makita. Ang paraan ng pagmamahal mo sa Pilipinas, ang pagtitiwala mo sa tao, ang hindi mo pagsuko sa kabila ng hirap, napakaganda niyan. Pwede bang maging tayo?" Tumulo ang luha ko, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng kagalakan. "Oo, gusto rin kita, Jason." Masaya siyang ngumiti at mas hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Nang gabing iyon, naintindihan ko na ang pag-ibig ay pwedeng dumating sa pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito ay totoo. Mula nang maging kami ni Jason, nagbago ang buhay ko. Pagkagising sa umaga, may mensahe na ako mula sa kanya. Naglalakad kami sa gabi, nagpipiknik sa parke tuwing Sabado. Ang kaligayahan na naramdaman ko, 5 taon na ang nakalipas sa Pilipinas, ay nagbalik. Marami ring naitulong si Jason sa tindahan. Nagliligpit kami pagkatapos ng operasyon. Sinamahan niya akong bumili ng mga ingredients. Tinuruan niya pa ako ng recipe na dala niya mula sa Pilipinas. Mas masarap ang adobo kung ganito ang luto. Luto yan ng nanay ko. Ngumiti si Chef Reyes habang nakatingin sa amin. "Napakaganda ninyong tingnan, napakabait at napakasipag ninyong dalawa. Tadhana yan mula sa Diyos." Namula akong ngumiti. Lalo pang sumigla ang restaurant. Matapos manalo sa kaso, muling nag-interview ang lokal na media. Sa pagkakataong ito, lumabas na ito sa national news. Ang kwento ng Filipino restaurant owner na nanalo gamit ang tiwala. Matapos ipalabas ang balita, ang mga tao mula sa buong bansa ay dumating. Mula sa California, mula sa New York. Ito ba ang sikat na restaurant na may kuwaderno ng pautang?
Opo. Welcome po. Umiinom sila ng 3-in-1 coffee, kumukuha ng pulveron at nagtataka parehong-pareho sa Pilipinas. Pagkatapos ng 6 na buwan, ipinakilala ko si Jason sa aking mga magulang. Sa simula, nag-aalala sila. Hazel, isa na namang lalaking Pilipino? Hindi ba't nasaktan ka noong nakaraan? Umiling ako. Ma, iba si Jason. Mahal niya talaga ako. Magalang na bumati si Jason sa aking mga magulang. Magandang hapon po, ako po si Jason Cruz. Mahal na mahal ko po si Hazel at aalagaan ko po siya habang buhay. Kahit hindi siya matatas mag-English, puno ito ng sincerity. Hinawakan ni Papa ang kamay niya. Welcome. Habang naghahapunan kami, nagkwento si Jason tungkol sa kultura ng Pilipinas. Sa simula, medyo naiilang ang aking mga magulang, ngunit unti-unti silang bumukas. Lalo na si Mama, naantig nang makita si Jason na tumulong maghugas ng pinggan. Mabuting binata, aalagaan niya si Hazel. Nang taglamig na iyon, nag-propose si Jason sa akin. Matapos magsara ang tindahan, lumuhod siya at inilabas ang singsing. Hazel, pakakasalan mo ba ako? Gusto kong kasama ka habang buhay na maghatid ng init ng Pilipinas. Umiyak ako at sumagot, Oo, pakakasalan kita. Ginawa namin ang kasal sa Tagsibol, isang maliit na party sa tindahan. Dumating ang mga suki, dumating din ang mga tao mula sa komunidad ng Pilipino, lalo na si Manang Teresita, dumating para basbasan kami. Ay naku, ang ganda ng aming manugang! Dapat maging masaya kayo. Nakabarong si Jason, at ako naman ay nagsusuot ng damit na gawa sa pinya cloth at wedding gown. Ang seremonya ay pinagsama ang tradisyonal na kasalan sa Pilipinas at ang American vows. Isang magandang sandali ng pagsasama-sama ng dalawang kultura. Nag-honeymoon kami sa Pilipinas. 5 taon na ang nakalipas, muli akong tumapak sa lupaing ito. Nang lumapag kami sa NAIA, umiyak ako. Bumalik na ako, Pilipinas. Hinawakan ni Jason ang kamay ko. Ngayon, hindi ka na nag-iisa, nandito ako. Pumunta kami sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang barangay na dating tinirhan ko, ang office na dating pinagtrabahuhan ko, ang karinderya na madalas kong puntahan. Walang nagbago, ngunit iba na ang pakiramdam ko. Hindi na masakit. Sa halip, nagpapasalamat ako. Dahil sa panahong iyon, nagkaroon ako ng ako ngayon. Pumunta rin kami sa karinderya ni Manang Teresita. Andoon pa si Aling. Ay naku, sino itong dayuhan? Sinabi ko sa Tagalog, Aling, ako po si Hazel. Ako po yung madalas dumating 5 taon na ang nakalipas. Nagulat si Aling. Diyos ko! Ang ganda mo ng magtagalog. Nag-order kami ng nilagang baka. Nagdala si Aling ng maraming ulam. Kumain kayo ng marami. Salamat sa pagbalik. Humigop ako ng mainit na nilagang baka. Parehong-pareho ng 5 taon na ang nakalipas. Tumulo ang luha ko. Hinawakan ni Jason ang kamay ko. Okay ka lang? Wala. Luha ito ng kagalakan. Ngumiti si Aling habang nakatingin sa amin. Ang ganda ninyong tingnan. Dapat kayong tumanda ng magkasama. Nang matapos kaming kumain at aalis na sana, ikinuwento ko kay Aling ang kwento ng restaurant ko. Hinawakan ni Aling ang kamay ko. Ang galing mo! Talagang napakaganda ng ginawa mo. Pagbalik namin sa Amerika, naging abala ang buhay namin. Lalo pang sumigla ang restaurant. Nagplano na kaming magbukas ng pangalawang branch. Nag-resign si Jason bilang correspondent at nagdesisyong magkasama kaming magpapatakbo ng tindahan. Ang bagong pangarap ko ay magkalat ng kultura ng Pilipinas kasama si Hazel. Pagkatapos ng 1 taon, nabuntis ako. Nang malaman namin ang balita, binati kami ng lahat. Nag-baby shower ang mga suki. Nagluto ng Pinoy chicken soup ang mga Filipino lola. Dapat uminom ng sabaw ang buntis. Talagang nagpapasalamat ako sa pagmamalasakit na iyon. Nang araw na ipanganak ang bata, umiyak si Jason. Anak natin! Napakaganda ng anak natin! Ang bata ay may gininto ang buhok ko at itim na mata ni Jason. Isang perpektong kombinasyon. Pinangalanan namin siyang Talaistar at ang English name ay Grace Biyaya. Isang araw, sinabi ng aking mga magulang na gusto nilang pumunta sa Pilipinas. Gusto naming makita ang bansang mahal na mahal mo, Hazel. Gusto naming makita kung ano yan. Masaya akong naghanda. Nakipag-usap din ako sa mga magulang ni Jason. Magkasama kaming naglakbay sa Pilipinas. Sa Pilipinas, nagkita ang magkabilang magulang. Sa simula, medyo naiilang sila dahil sa language barrier. Ngunit nagsilbi kaming translator ni Jason at nagpatuloy ang usapan.
Kumain kami ng Filipino food ng magkasama, bumisita sa Intramuros. Nagtataka ang aking mga magulang, napakagandang bansa. Ngayon, naiintindihan ko na. Sa huling gabi, nagbigay ng regalo ang nanay ni Jason sa aking mga magulang mga damit na gawa sa pinya cloth na maingat na nakabalot. Magsusuot kayo nito kapag bumalik kayo. Kayo rin ay bahagi na ng pamilya namin. Umiyak ang aking ina. Salamat. Pakiusap, alagaan ninyo ang anak namin. Naisip ko ang sarili ko 10 taon na ang nakalipas. 21 taong gulang, tumapak sa lupa ng Pilipinas. Hindi ko alam na napakaraming naghihintay sa akin. Pag-ibig at hiwalayan, kawalang pag-asa at pag-asa. At ang muling paghahanap ng kaligayahan. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng sakit, ngunit nagbigay din ito sa akin ng pinakamalaking regalo. Ang paraan ng pagtitiwala sa tao, ang paraan ng pagbabahagi ng pagmamalasakit, ang paraan ng hindi pagsuko, at ang pinakamahalaga, kung ano ang tunay na pag-ibig. Ngayon, naghahatid ako ng init ng Pilipinas sa lupa ng Amerika. Ituturo ko rin kay Tala ang pagmamalasakit, ang paraan ng pagtitiwala at pagbabahagi at pagmamahal. Dahil iyon ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa Pilipinas. Kung nahihirapan ka ngayon, nabigo sa pag-ibig, gumuho ang pangarap mo, at pakiramdam mo ay tapos na ang lahat, gusto kong sabihin sa iyo, hindi iyan ang katapusan. Iyan ang bagong simula. Ang mga paghihirap na iyon ay magpapalakas sa iyo. Tandaan, tiwala, pagmamalasakit, huwag sumuko. Iyan ang daan patungo sa tunay na kaligayahan tulad ng nangyari sa akin.